sa Matthew 4 verse 1. Ang sabi roon, pagkatapos ng kanyang pagbautismo, ay dali-daling dinala si Jesus sa ilang upang subukan o tuksuhin ng diablo. Alam po ninyo itong salitang tukso, kung titingnan natin sa wikang Ingles, ang tawag ho diyan ay tempted. No? At kung itong tempted ay isasalin natin sa salitang o sa wikang Greko, ang tawag dito ay piratso. Na ang ibig sabihin ay susubukan ang iyong pananampalataya, ang iyong kabutihan, ang iyong karakter sa pamamagitan ng pagdala sa iyo sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng pagtukso o yung being tempted. At alam po ninyo, itong salitang piratso, diyan po nanggaling yung salitang pirasmos. Bakit ko kinailangan sabihin itong pirasmos? Dahil itong salitang pirasmos naman, pag tinranslate mo yan sa wikang Ingles, ang tawag diyan ay trial. Katulad nung sinabi ni Santiago sa James 1 verse 2, ang sabi niya roon, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Ang tukso, ang ibang salita doon ay sinusubukan ka rin, di ba? So parehas sila ng ibig sabihin ng trial. Yung trial sa James 1 verse 2 at saka itong Matthew 4 verse 1 ay iisa ang ibig sabihin kung titingnan ninyo sa wikang Greko. Alam po ninyo, hindi po ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang tumukso kay Hesukristo. Sino ba ang tumukso kay Jesus? Sino ba ang sumubok kay Jesus? Ang banal na Espiritu ba? Hindi. Sino? Yung diablo. Di ba? Alam po ninyo, ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo pwedeng tuksuhin. Dahil hindi siya natutukso sa kasalanan. Mas lalo na manukso ng tao. Kung titignan nyo rin sa Santiago 1:13, ang sabi rito, huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama. At hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Alam po ninyo, hindi po pwedeng magtukso ng tao ang Diyos dahil siya mismo hindi siya natutukso sa kasalanan. Diyos siya eh. And therefore, hindi niya pwedeng tuksuhin si Jesus o kung sino mang tao. Alam po ninyo, ang ahente ng tukso o yung tinatawag nating manunukso ay walang iba kundi sino? Ang diablo. Hindi yung banal na Espiritu ng Diyos. Ang sabi kanina dun sa Matthew 4 verse 1, si Jesus ay dinala sa ilang upang tuksuhin. Hindi porket si Jesus ay anak ng Diyos, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tuksuhin ng diablo. Dito pinakita sa atin na mismo ang anak ng Diyos hindi na exempt. Kung siya hindi na exempt, mas lalo siguro tayo. Hindi rin tayo ma-exempt, di ba? Kaya napaka-importante na tayo ay hindi pwede papetek-petek lang. Kailangan parati tayong mag-ingat at laging handa. Dahil ang ating kaaway, bigla-bigla na lang yan. Kung kailan mo hindi inaasahan, sasalakay yan. Sasalakay yan. Kaya dito, makikita natin, si Jesus, medyo ano pa siya. Kumbaga, high pa siya doon sa pangyayari na kung saan ay sinabi ng Diyos Ama na siya ang kanyang anak na kung saan siya ay naluluguran. Di ba? Katatapos pa lang yan, then bigla, boom, itong pagsubok ay dumating. Agad-agad yan, no? Dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang upang siya ay subukan ng demonyo o ng diablo. Kaya ito po yung ating susunod na katotohanan. Ang pagsubok ay kadalasang kasunod ng espiritual na tagumpay. Ang pagsubok ba, wini-welcome nyo ba parati ito? Wini-welcome nyo ba ang problema? O sige, problema, dumating ka pa, ganun ba? I'm sure hindi nyo ito
gustong asahan. Maaari, paminsan-minsan ay inaasahan ninyo, pero kadalasan, pag dumating ang tukso, pag dumating ang pagsubok, ito ay hindi natin inaasahan. Tama ho ba? Kadalasan ay hindi natin inaasahan. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 10, verse 12, ito ang sabi niya, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Sabi ni Pablo, kailangan tayong mag-ingat. Tayong mga nakakakilala sa Panginoong Hesus, kailangan nating mag-ingat. Mas lalo na itong mga tao o mas lalo na yung mga Kristiyano na involved sa gawain ng Diyos. Alam ba ninyo ang ministry? Parang may magnet yan sa tukso ng Diablo. Pag alam ng Diablo, ikaw ay involved sa gawain ng Diyos, naku, gigil na gigil yan at siguradong gustong-gusto niyang subukan ka. Bigla na lang, tutusukin ka na lang, bigla. Kaya yung mga kapatiran ko na very much involved sa gawain ng Diyos, mas lalo tayong mag-ingat. Sadly, marami nga akong nakitang leaders ng iglesia na hindi sila naging maingat. Na siguro inisip nila, mature na ako. Kaya kung ang nasa isip nila, itong mga pagsubok na ito, kayang-kaya kong pagtagumpayan. Ang hindi nila alam, si Satanas, titira yan kapag hindi mo inaasahan. Pag may nakitang maliit na butas yan, sigurado yan, sasalakay yan. At uunti-untiin ka. Mabibigla ka na lang, ikaw ay nalaglag na pala o nahulog na sa kasalanan. At yan ang kadalasan na makikita natin na mga leader sa iglesia na kung saan sila ay pinapababa sa posisyon. Bakit? Hindi naging maingat pagdating sa tukso. Kaya importante, no, hindi lang yung mga involved sa ministry, tayong mga pangkaraniwang miyembro ng iglesia, ay kailangan ding mag-ingat. Katulad ng sinabi ko, bigla darating yan, yung tukso na yan, kung kailan hindi mo inaasahan. Sa Ebanghelyo ni Marcos, sa chapter 1, verse 11 to 12, iba ang pagsasalarawan ni Marcos dito. Medyo mas may puwersa. Kung titignan nyo sa verse 11 and 12, ang sabi rito, at may isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, na sa iyo ako lubos na nalulugod. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Agad-agaran. Sa wikang Ingles, he was impelled, no? Or driven. Kumbaga merong puwersa. Hindi yung unti-unti lang siya naglakad, hindi. Talagang may puwersa, kumbaga parang may nagtulak sa kanya papunta sa desierto o dun sa lugar na ilang. Alam po ninyo, hindi ho ginawa ni Jesus ay nagkusa siya na pumunta sa desierto o sa ilang para tuksuhin ng Diablo. Hindi ho niya ginawa yun. Hindi ho siya nagkusa. Ang nangyari doon ay agad-agad siyang dinala ng Espiritu papunta doon sa ilang. Para sa anong kadahilanan upang siya ay tuksuhin. Doon kung titignan nyo kasi ang Biblia, lalo na doon sa Santiago 1:14, tayong mga tao, pwede nating dalhin yung sarili natin sa tukso. Alam nyo ba yun? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, hindi niya dadalhin yung sarili niya doon sa tukso. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. Pero tayong mga tao, nadadala natin ang sarili natin sa tukso. Bakit? Basahin natin ang sabay-sabayan sa Santiago chapter 1 verse 14. Sabay-sabay po. Ngunit, kapag siya ay nahila at naakit nito, bakit daw tayo natutukso? Dahil sa ating sariling pagnanasa, dahil nahihila at naaakit tayo. Kumbaga, pag si Satanas ay meron siyang winawagayway. No, yung si Satanas, madalas pag yung kasalanan, winawagayway niya sa atin yan. And kadalasan, ang nangyayari, tayo ay nadadala
ng ating makamundong pagnanasa at nalalapit tayo sa tukso. Ayoko rin sabihin, pero may narinig ako, ano sabi niyo? FHM daw, no? Bumili ka ng ganung magazine. Pag uwi mo, nandyan sa lamesa, sabi mo ngayon, naku, natutukso akong basahin. Ngayon, text ka sa discipler mo, bro, ipag-pray mo nga ako. No? Natutukso ako ng aking makamundong pagnanasa. Bakit ka bumili? You get what I mean? Kadalasan, ang tao, pwede niyang dalhin yung sarili niya sa tukso dahil sa kanyang makamundong pagnanasa. Pero, ang Panginoong Hesus, hindi. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging tao ay hindi katulad natin. Tayo, we have yung tinatawag natin na corrupt nature, sinful nature. Si Jesus, tao nga din siya, pero wala siyang makasalanang pagkatao. Dahil hindi lang siya tao, siya ay Diyos din. Hindi katulad natin, tayo ay taong-tao, makasalanan na tao. Kaya nadadala tayo ng ating makamundong pagnanasa. Dito makikita natin, si Jesus ay hindi nadala ng makamundong pagnanasa. Ang ginawa ng banal na Espiritu ng Diyos ay dinala siya sa ilang upang matukso ng diablo. Sa tingin nyo, sa anong kadahilanan at dinala siya ng banal na Espiritu ng Diyos sa ilang upang tuksuhin? Sa tingin nyo, anong kadahilanan? Para ba malaman ng Diyos kung magtatagumpay si Jesus o hindi? Yun ba? Sa anong kadahilanan? Sa tingin nyo ba hindi alam ng Panginoong Diyos kung magtatagumpay si Jesus o hindi? Alam niya. Alam niyang magtatagumpay si Jesus. Anong kadahilanan? Ito yung kadahilanan. Upang maipakita at mapatunayan dito sa diablo na si Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Yun po ang kadahilanan. Hindi po para mapatunayan sa Diyos na siya ang Haring Mesiyas. Alam na naman ng Diyos Siya nga ang nagpadala Pero ito ay upang patunayan sa diablo na si Kristo Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Alam po ninyo, kung tayo ay tinutukso ng diablo, kung tayo ay sinusubukan ng diablo, yan po ay hindi upang mapatunayan sa Diyos na kaya nating mapagtagumpayan itong tukso. Hindi po. Ito ay upang maipaalam sa ating kaaway. Hindi lang sa kaaway natin, pati sa taong nakapaligid sa atin, na nakatingin sa atin. Kapag ang tukso ay ating napagtagumpayan, malalaman nila na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Tama ho ba?